Samantala mga kapatid, hindi basta-basta isusuko sa ICC ang mga natukoy na kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte. Yan ang paninindigan ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Depensa niya, hindi ito aksyon ng pagprotekta sa mga sinasabing co-perpetrators, kundi pagrespeto sa legal process ng Pilipinas. Dagdag pa niya, dapat idaan sa local court kahit may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang sinasite po kasi dito ni Senador Lacson na yung Article 3, Section 2, kung saan nga daw ay bago makilala yung warrant of arrest, dapat natukoy muna yung probable cause ng isang judge. Pero kasi syempre, ang sinasabi dyan, yun bang judge na yan ay local court or kinikilala ba nating judge ang international court, di ba? Pero samantala mga kapatid, nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na meron din namang patakaran na nagbibigay permiso sa gobyerno na isuko ang co-perpetrators sa, hindi pala co-perpetrators, na isuko ang sino mang individual na merong warrant of arrest sa international court. Handa rin tumulong ang palasyo sa Interpol kung sakaling ipaaresto ang mga nabanggit na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari na ito nang ilabas ang arrest warrant mula sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Linawin lang natin yun co-perpetrators ang tawag po doon sa 8 individuals na pinangalanan ng International Criminal Court kasi nga kumbaga ay supporting actor sila pero dahil hindi natin alam kung meron ng isinampang kaso laban sa kanila o baka yung kaso ay isasampa pa lang laban sa kanila, hindi pa sila pwedeng tawagin na co-accused. So kapag co-perpetrators, hindi mo naman yun isusuko dahil anong kaso nila? Wala pa naman. Wala pa rin namang inilalabas na kahit na anong arrest warrant. So yan po ay mga termino lang naman. Yung sabi kanina ni Senator Ping Lacson na hindi niya pinoprotektahan yung mga kasama niya sa Senado. Sabi niya, kung tutuusin nga, gusto ko nga mawala ng, mabawasan yung minority. Di ba? Sabi niya, gusto ko mabawasan ng minority kasi para mapoprotektahan yung seat ni ni Senate President Soto. Diba kasi majority sila pero sabi niya, hindi ko sila pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko ang legal process. Yes. Pero basa. alam mo maganda yung yung kumbaga contradicting legal points of view ni na Senador Ping Lacson at ni Dean Mel Santamaria. Hindi ba? Kasi yun nga yung sinasabi kanina ni Senator Ping doon sa story yung nabanggit mo, di ba? Na pinoprotektahan yung legal process tapos ang sinite niya doon yung Article 3, Section 2 na kailangan may probable cause na masasite yung judge. Pero ang tanong nga kasi dyan ni Dean Mel, sino ba yung judge na yan? Wala namang nagsabi kung local court kasi pwede rin namang judge ng international court. Korte rin naman yun. Iba talaga pag lawyer. Hindi ba? Iba yung yung mga interpretation. pagtingin sa mga wordings. Yes. So, yan yung mga kailangan pang ayusin at saka yung sinasabi. Di ba kanina sa story ko, nabanggit din ni Senator Ping yung tungkol doon sa immunity ng mga senators na from arrest during kapag session. Kaya lang ang sabi niya, teka muna, kailangan muna nating i-define ano bang ibig sabihin ng Senate in session. Hindi ba? At saka kasi kung 6 years yung equivalent na penalty and below ng mga pwedeng ma-immune, ano bang malay natin kung anong penalty ang kakaharapin sakaling matuloy yung pagsasampa ng kaso dun sa mga co-perpetrators. Tsaka mamaya, kung 12 years, times 2 yun sa 6. Ay, hindi na sila hindi na immune kung ganun. Sabi nga kanina ni Senator Ping Lacson, mga kapatid, tayong mga hindi abogado, para tayong mga ewan. Yun yung word niya, parang mga ewan. Pero sabi ni Bok Edlingao, well, we have to talk about it. Kasi hindi pwedeng hayaan na lang natin mga abogado na nagsasalita patungkol dito sa issue. Kailangan daw ipaintindi kasi sa taong bayan. Parang regular one. Parang tayo. Okay. Eto mga kapatid, naniniwala naman si Senador Bam Aquino na dapat malitis sa local courts ang mga kapwa-senador na sina Bongo at Bato de la Rosa matapos mapangalanan bilang co-perpetrators daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang interview, iginiit niya na dahil nasa Pilipinas ang mga biktima ng EJK ay dapat dito rin sa Pilipinas gawin ang trials. Isa pang opinyon. Samantala,
Neutral po ang side ng prosekusyon ukol sa request na inihain ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang ilang legal representatives sa mga biktima sa naturang kaso. Sa inilabas po ng dokumento ng ICC, hindi daw kokontrahin o susuportahan ng prosekusyon ang nasabing request. Matandaang naghain ng motion ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman para ipadisqualify sina Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolene Arcaina. Wala pang final decision ng ICC sa request ng kampo ni Duterte. Matandaan namang sinabi na rin sa ating programa ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na hindi ito makakaapekto sa kaso at tuloy na tuloy pa rin ang confirmation charges ng dating Pangulo next week.